Sa video na to, ipapakita ko sa iyo kung paano makakatulong itong e-files automation sheet sa iyong business. Okay, so tara, umpisa na natin. So andito tayo ngayon sa dashboard at meron tayong 4 na sheet na kailangan i-discuss o 5. Kasama na natin yung workflow, dashboard, orders data, logistics, data validation. So ayan, napaka-importante yan para mag-function lahat ng mga nandito. Okay? So, itong ibibigay ko sa iyo na libreng Google Sheet ay para lamang dito sa 5 ito. Para sa Shopee, Lazada, TikTok, Facebook, at eventually, meron tayong bagong e-commerce platform na paparating, Suki. Okay? At lahat ng data, orders data niyan, na may encode ng ating customer service or yung encoder natin. So kung meron kang encoder sa Shopee, pag nag-encode siya, papasok siya dito sa data bank. Same with Lazada, TikTok, Facebook, Suki. Lahat yan papasok dito sa data bank. At yung encoder mo sa Shopee, pwedeng hindi mo siya bibigyan ng access sa Lazada, sa TikTok, sa Facebook at Suki. Same with Lazada, encoder mo, pwede mong hindi bigyan ng access dito para hindi sila magkalito-lito. Pero lahat ng data papasok dito sa data bank. At yung data bank na yon, ibabato niya sa isang Google Sheet na delivery support team. Babato niya sa accounting at inventory. So ang delivery support team, ito yung team na pwedeng tumulong sa atin just in case na mayroong problema. Just in case na nakuha na sa atin yung orders, tapos nag-deliver sa rider, yun pala hindi nila mahanap yung address, or si customer pumasok pero yung order niya naka-address sa bahay. So ang gagawin ng team na to, tatawagan nila si customer, i-inform siya na yung order niya naka first attempt na. Para sa second attempt, si customer mag-iiwan siya ng pangbayad sa bahay nila. Okay, para ma-deliver siya. So usually nag-work ito sa mga Facebook ads seller natin na tinatawagan muna nila bago ipa-deliver, or sila yung mga taong merong team na humahawak para sa mga problematic na parcels. Ang problematic parcels ay applicable lang to sa mga Facebook, gumagamit ng Facebook ads. Sa accounting naman, dito nag-work yung yung kung magkano yung kita mo sa business mo. So kasi naranasan ko kasi yung maraming ang sales pero pagdating sa huli walang kita or kokonti lang yung kita. So nagtatanong ka ngayon, saan pumunta yung sales? Saan pumunta yung ibang pera ko? So dito yan sinosolve. Yung inventory naman, ito yung isa sa mga komplikadong department sa e-commerce. Kasi kung minsan, feeling natin wala nang stocks, yun pala ang dami pa palang stocks. Or feeling natin ang dami pang stocks, yun pala wala na palang stocks. So ang problema nun, yung staff natin na naka-assign dun sa warehouse. So hindi niya nabibilang na maayos. Ngayon, gagawin natin ay automate natin yan. So hindi natin kailangan ng warehouse man. Kasi lahat ng pinapasok ni Shopee, like example, may order sa Shopee na alkaline C, sabihin natin 10. Pag in-encode niya, automatic yan, papasok dito, magli-less na, automatic less na yung 10 alkaline C. Kung glutathione yung in-encode niya, automatic na yan mag-i-encode dito, or automatic mag-i-encode dito at magli-less na yung glutathione na order. Ngayon, pag may nag-RTS naman dito, ibig sabihin ng RTS, bumalik na sa atin yung parcel. So kung may 10 na glutathione, o sabihin natin 20 na glutathione ang bumalik sa atin, automatic yan, ma-add yung 20 na glutathione sa inventory. So hindi na natin kailangan ng warehouse man para i-monitor yung Google Sheet inventory natin. So same with accounting. So hindi natin kailangan dito ng expert or accountant para i-monitor lahat ng sales natin kasi naka-automate na. Ang kailangan lang natin ay yung third-party accountant. Hindi natin kailangan ng in-house accountant dito. Kailangan mo lang encoder. So, hindi na kailangan ng graduate sa accountancy, ganun, or license, ganun.
So, pero kailangan mo pa rin ng accountant, pero pwede naman third party. Which is ang binabayaran lang sa third party, mga 3,000, 4,000, 5,000, ganun. Pag in-house kasi ang babayaran mo 18,000, mababa yung 18,000. Pag license yan, nasa 30,000, 40,000, or 50,000, ganun. Pero dito, hindi mo kailangan. Ngayon, explain ko dito yung dashboard. Okay? By the way, ang ibibigay ko sa iyo na libre ay yung Google Sheet para dito, para sa Shopee, sa Lazada, TikTok, Facebook, or Suki. Pero nakapangalan sa Shopee. Okay? So kung gusto mo nang magkaroon sa Lazada, i-duplicate mo lang to, make a copy, and then papalitan mo lang yung pangalan. Lagay mo dito Lazada, and then meron ka na. Pero itong data bank, delivery support team, accounting, inventory, so pwede ko kayo bigyan ng libreng copy at i-connect natin lahat yan para lahat yan naka-automate, pero mayroong isang condition. Kailangan nyo lang gumawa ng reviews, video review, at ipasa nyo sa amin. Tapos ipapasa ko sa creative team namin kung i-accept nila or i-reject nila. So make it sure na quality yung video, quality yung content, quality lahat, quality yung pagkakuha mo para i-accept ng team namin. At pag in-accept nila, then bibigyan kita ng free copy nito. Kasi gagamitin nila yon sa sa Facebook ads. Okay? So, ngayon punta tayo dito sa my dashboard. Ngayon kung hindi ka man makagawa ng ng reviews kasi sabihin na natin medyo nahihiya ka, ganun. So, pwede mo naman bilhin itong itong buong system na to. Ang buong system na to ay nasa 14,998 pero ibebenta na lang namin ng 9,998. Pero meron po kaming promo. Pag lumabas na yung website, mamimigay kami ng malaking discount na gagawin na lang namin na 4,998 for the first 5 customers na mag-a-avail ng promo namin. Then after nyan, babalik na sa 9,998 or 14,998. So magtataka ka, bakit mahal? So kung i-compare mo, actually mura na yon. Kasi kung mag-hire ka ng staff mo na encoder mo dito, kailangan mo ng 500 daily. So in 1 month, that's 13,000. Kailangan mo pa ng additional support team sa delivery, kailangan mo dito ng 2 kasi sila yung tatawag sa mga customer. So additional 13,000 ulit yon. Kailangan mo na assistant sa accounting. So additional 500 daily ulit yan. Kailangan mo ng warehouse man, additional 500 daily ulit yan. So pag tinotal mo yan, more or less nasa almost 100,000 yung matitipid mo. At in 1 year, almost 1 million yung matitipid mo. Okay, so kaya ang benta namin ito 14,998, one-time payment na yan. So hindi ka na magpapasahod ng daily, hindi ka magbibigay ng government benefits na bonus, 13-month pay, sick leave. So hindi nasasakit yung ulo mo sa training, tapos pagdating sa huli magre-resign pala, parang ganun. So wala nang ganun. So eto 14,998 lang, naka-automate na. Okay, so punta tayo dito sa my dashboard. So dito sa dashboard, hiling ko lang sa inyo, since free ito, ang hinihingi ko po sa inyong favor ay huwag niyong tatanggalin yung yung logo. Okay, huwag niyo pong tanggalin sana yung logo. Yun lang yung hinihingi ko sa inyong favor. At pangalawa, bawal pong i-duplicate ito at ibigay sa ibang seller. So kung gusto nilang makakuha ng free copy nito, kailangan nilang dumirekta sa amin. Bibigyan namin sila ng free copy. Okay, alam niyo kung bakit? Kasi kapag dumating yung time na nagkaroon ng error dito at hindi nyo nasagot, ang mangyayari niyan, kanino sila lapit? Sa amin. So dapat sa amin na lang sila humingi ng copy nito. Okay, so eto lalagyan nyo dito ng ng logo, yung logo nyo. Eto huwag nyo na pong tatanggalin please. Kasi gusto namin na tuwing ginagamit nyo to ay naaalala nyo po kami. So yun lang po yung purpose nun. Sana huwag nyo po tanggalin. Okay, so lagay nyo dito yung logo ninyo. Tapos dito pwede nyo i-filter yung month kung anong data yung gusto nyo makita dito. Like example, lagay natin November. So nakita nyo nagbago yung data. So lagay natin October. Yan, nagpabago. So kung anong buwan na ilalagay mo dyan, so mag-a-adjust yung data.
Okay? So dito naman sa baba, andito yung today sales ngayong araw, kahapon, last 2 days, last 3 days, at last 4 days. So ngayon, sinadya ko na 0 kasi para ma-check, may pakita ko sa inyo kung paano ito nag-work. Ito yung sales kahapon, ito yung sales nung Monday, nung Sunday, at yung Saturday. So, itong sales dito ngayon, bukas mapupunta siya dito. Ay itong sales ng Tuesday, mapupunta siya sa Monday. At itong sales dito, mapupunta siya dito. And so on. So, automatic na yan na nag-update. Okay? So, dito naman sa baba, andito yung mga sales ng staff mo. Andito yung goal nila. Kung makikita mo dito, 1.5 to kasi 3 months na yung ito. So, kung ilagay natin ng November, so 2 months yan, November and December, maging 1,000. Kasi ang goal niya, yung goal na nakaset dito, monthly ay 500,000. So, lagay natin dito. So, ayan, 500,000. Dito, ito yung nilagay ko dito na goal nila. Okay, yan. So, kung ilagay mo dito, 1 million. So, papalo dito, 1 million na rin to. Yan. Okay? So, balik natin. So, makikita mo dito, napaka-importante itong data na to. Kasi malalaman nyo dito kung sino yung mga staff nyo na nagpe-perform ng maayos, na nagtatrabaho ng maayos. At sila yung pwede nyo bigyan ng commissions or reward. Itong top 4, sila yung nakahit ng quota, pero yung sumunod, hindi nila na-hit yung quota. So, ibig sabihin, alam nyo kung sino yung staff nyo na bibigyan nyo sila ng additional training para makuha nila yung quota nila sa susunod na araw or sa susunod na buwan. Pero yung in total, nasa 164 yung yung nakuha yung percentage. So, ibig sabihin, in total nakuha pa rin yung yung goal na 3.5 kasi 5.7 yung sales. Ito naman, so nasa 163% yung yung total sales. Kaya naka-green ito. Pag hindi nakuha yung yung goal, magre-red ito. Okay? Eto, dito nyo makikita yung staff na kung sino yung pinakamalaking sales. Ito si Lenny, 46.4%. Ito yun. Nasa 2.6 million siya. And then si Mark, si Drex, and so on. Dito naman, dito nyo makikita yung trend ng sales ninyo. So makikita nyo, kahapon, nasa 424,000. Nung last 2 days, nasa 152, last 3 days, and so on. So kung ang makikita nyo dito, yung trend pataas. Last 4 days, mababa yung sales, 50,000 lang. Sumunod na araw, tumaas ng 53,500, tumaas ng 152, and then 424,000. At ngayon, makikita natin kung magkano yung itataas niya. Okay? So, mamaya, babalikan natin yan. Dito naman, eto, sabihin ko sa inyo, sobrang napaka-importante itong lahat ng data na to. Bakit importante? Explain ko sa inyo. Okay, ito yung gross sales for the month of December hanggang December 31. Okay? Then total quantity, ito hindi to orders kundi total quantity ng product. Kung may isang order na 10 box ang in-order, so yung 10, yun yung total quantity. Merong 7.79 pending na nasa 446,500. So, and so on. So, makikita mo rito, ang pinaka-importante dito, yung delivery rate. So, sobrang baba ng delivery rate. So, dapat hindi bababa yan ng 70. Pag bumaba yan ng 70, ibig sabihin, may problema. Kaya nagtataka ka, bakit ang laki-laki ng sales? Pero pagdating ng araw, bakit 1 million lang yung pupasok sa bank account? Ngayon, doon mo na malalaman na yung 7.79% nasa pending. Okay, yung 2.64 nasa confirm. So, meron ka pa palang 7.15% na in transit. Or, meron ka palang 14.36 na problematic. Ito yung mga papunta dun sa nag-order na hindi nila mahanap yung customer's address. So, kung ganito kalaki yung problematic mo, kailangan mo nang mag-create ng additional team para sila yung tututok dito sa figure dito, itong problema na to. Kasi kahit siguro kalahati lang yung ma-solve nyo dito, napakalaki pa rin yun, nasa 400,000.
Eh kung mag-hire ka ng 3, 4, 5 na staff, sabihin na natin 15,000 per staff. So 30,000 yung dalawa, 45,000 yung yung 3. Okay, so 4 ay let's say gumastos ka lang ng ng 60,000 compare sa 400,000 na bawi mo dito. So malaking bagay 'yon. Kaya nga pag wala kang ganitong data, hindi mo alam kung ano yung solution na gagawin mo. Okay? So yung out for delivery, so yung pala nasa 12.54 pa yung yung out for delivery mo. So eto madadagdag dito. Madadagdag dito or madadagdag dito sa may problematic. Kaya dapat meron kang team na naka-assign dito. Okay, so yung RTS mo sobrang taas. Ako, ang RTS ko dapat hindi tumataas ng 15%. Pero ito, doble. Almost 30%. So, alamin mo kung ano yung reason kung bakit nagkakaroon ka ng RTS. Okay? Hindi kaya dahil sa product. Hindi kaya dahil sa yung closing, kung yung closing content mo parang nambubudol. Parang niloloko yung customer, parang ganun. Or hindi kaya yung product mo pangbudol talaga, tapos nag-order sila sa'yo, tapos after ma-deliver, after ma-fulfill, eventually mayroon silang nabasa na negative reviews, na pangit pala yung product mo, parang ganun. Kaya yun ang reason kung bakit tumaas yung returns mo. So maraming mga factor kung bakit mataas yung RTS rate natin. Kaya dapat alamin natin, magkaroon tayo ng data para alam natin kung saan napupunta yung pera natin. So meron kang loss na 250,000. Ito sa sa Lazada, Shopee, TikTok. Yes, applicable pa rin sa Facebook. Pero imagine mo meron kang loss na 250,000. Tapos ang na-remit sa iyo, ang nabawi sa iyo, ang binayad sa iyo ng Shopee ay let's say 50,000 lang. So wala kang ka-idea na yun lang pala yung binabayad sa iyo. Okay? So, nasan yung 200,000 mo? Wala na yun. Goodbye na yun. Kung wala kang data. Pero since meron kang data, alam mo yung exact amount at ina-expect na babalik sa'yo. Okay? So, meron ka rin cancel dito and so on. So, dito sa baba, makikita mo rito yung trend from this month, last 2 months, last 3 months, and last 4 months. So, pataas siya from February. Hindi, pababa pala. Okay. So, kung makikita mo, nag-start siya sa 6.66 million. Then, bumaba siya ng 5.77 million. Bumaba siya ng 5.7 ulit. Then, naging naging 5 million na lang. Then, suddenly, naging 1.7. So, tanong ko sa iyo, pag ganito yung data mo, paabutin mo pa ba ng next month bago mo mabigyan ng solution? Of course not. So dito pa lang 6.6 million. Tapos bumaba ng 5.7. Kailangan mo nang i-gather yung team mo, pag-usapan nyo. Ano yung reason kung bakit bumaba yung sales? Dahil ba sa na-deactivate yung Facebook natin? Or dahil ba sa mga returns? Ganun. So dun pa lang, pinag-usapan nyo na yung mga solution. Huwag mo nang paubutin ng next month. Huwag mo nang paubutin naman yan ng the last 3 months. Hanggang sa hindi mo na ginagawa ng paraan, bumagsak na yung sales mo rito. So kaya nga napaka-importante na meron tayong data na binabasa. Kung wala kang data, paano mo mabibigyan ng solusyon? Okay? So punta tayo dito sa may orders data. So maganda ba itong Google Sheet na to? Pag maganda yung Google Sheet, hinihiling ko na i-share mo itong video na to sa iyong Facebook at i-encourage mo yung mga kaibigan nating seller na kumuha ng libreng copy nito kasi sigurado makakatulong ito sa kanila. Okay? So let's say, eto i-explain ko lang sa inyo to. So nakikita nyo merong logo doon. So please, huwag nyo pong tatanggalin yung logo. At eto rin, huwag nyo pong tatanggalin yung logo, please lang. Okay? Gusto kasi namin na habang ginagamit nyo to, ay naaalala nyo kami. So, yun pa lang, malaking tulong na yun sa amin. Okay? So dito, sales agent, lahat ng mga nandito, dito nyo lang lalagay. So, dito nyo lalagay yung mga sales agent nyo. Yan. So,
So, kung makita mo rito, ang pinakahuli ay si Joseph. So, lagay mo rito, let's say, Jackie Chan. Okay? Staff mo si Jackie Chan, no? So, kung makikita mo rito, tingnan natin kung nag-appear na siya. So, andun na si Jackie Chan. Okay, so, i-delete na lang natin. Yan. So, eto. So, kung sino yung nag-encode, kung sino yung sales agent, then siya yung ilalagay niya rito. Eto naman, sa confirm, sa fulfillment status, take note, meron tayong dalawang klase ng status. May fulfillment status at may delivery status. Ang fulfillment status, merong klase ng status yan. Yun yung pending, confirm, fulfilled, at RTS. Ang pending, applicable ito sa mga seller na tinatawagan muna nila yung customer bago nila ipadala. Pero pag hindi mo naman tinatawagan yon, hindi na to applicable sa'yo. Jump ka na dito sa confirm. Okay? So, let's say pending. Okay, sabihin natin pending yan. So, lahat yan, bilangin natin pending. Okay, sabihin natin pending yan. And then, ang platform ay galing sa Shopee. Okay, so meron tayong 4 na platform. Meron tayong 5 platform, Shopee, Lazada, TikTok, Facebook, at Suki. Eto, excited ako sa Suki nito. Kasi wala itong transaction fees, wala itong other fees, hidden fees, wala. Unlike sa Shopee, I think nasa 15%. Sa Lazada, I think ganun din. Sa TikTok, not sure kung ilan. 10% yata. Si Facebook, wala. Okay, walang yan. So, maganda rin sa Facebook. Kaya lang, kailangan mong mag-run ng ads, which is yun ang mahal. Si Suki, wala talaga yan kasi Filipino-made website and mobile app ito. Kaya excited ako dito. Okay? So, pag lumabas ito, unahan tayo. Okay? So, balik tayo dito. So, meron tayong 5 platform. So, lagay mo na lang dito kung anong klaseng platform. And then yung date. Ito yung product. Ay, yung account pala, kung meron kang multiple accounts sa Lazada. So, dito mo lang ilalagay yon. So, dito. Store names, Collagen Plus, Hazelnut. So, yan ang mga pangalan ng mga store sa Lazada or sa Shopee. Kasi Shopee pala to. So, Shopee names to. And then, dito mag-a-appear yan. And then, dito yung order ID, tracking number, shipping option. So, kung meron kang gusto mong idagdag dito, lagdag ka dito ng mga shipping, kung JNT, kompleto na yata dito yung JNT eh. Kung meron ka may madagdag na bagong courier, pwede mong idagdag dito. Okay? Para maging available siya dito sa drop-down. Yan. And then, dito yung product. So, dito lahat ng product. So, dito ka itong product na to. So, palitan mo na lang lahat to. Pero take note, bago mo palitan lahat ng mga naka-highlight na to. Okay? Bago mo palitan lahat yan, ito lang naman yung papalitan mo. Pero bago mo palitan yan, siguraduhin mo munang i-master mo muna lahat ng mga buttons. Okay? I-master mo muna lahat yan. Pag-aralan mo muna bago ka mag-delete ng mga data. Kasi pag na-delete mo yan, so wala na. Na-delete na eh. Okay. So, ayun. Tapos, SKU, hindi ko naman kailangan to pero nilagay ko pa rin. Quantity, yung price. So, take note, lahat ng nakikita nyong data dito ay nilagay ko lang yan. Hindi ito yung actual na data ng company namin. Kung makikita mo ang mahal, dalawang alkaline C. Saan ka nakakita ng dalawang alkaline C na 50,000? Sana all. Okay. So, yung shipping fee, kung nagbibigay ka ng shipping fee, lagay mo lang dyan. Ito yung delivery status. Meron tayong maraming status sa delivery. May pending. Ito, pwede nang tanggalin yung pending at confirm. So, ito lang in transit, pero wag mo nang tanggalin. Dyan lang yan. Okay, pending, confirm, in transit, problematic, out for delivery, delivered, RTS, lost, cancelled. Kung meron kang gustong idagdag dyan sa delivery status, punta ka lang dito. Eto, dito mo lang iyan. Pero I think wala na yata. Andyan na yata lahat. Pero kung gusto mong magdagdag, why not? Okay? And meron naka-hide dito. Ito kasi pagka ang sales ay galing sa Lazada or Shopee, hindi mo na kailangan lagyan ito. Kasi hindi mo naman kilala kung sino. Hindi mo rin kilala kung ano yung contact number niya. So what's the use of this address? So para sa akin wala na. Pero pag ang sales mo ay galing sa Facebook, ayun, makikita mo yung pangalan, makikita mo yung contact number,
at makikita mo yung complete address. Kasi pag just in case nagkaroon ng problema yung delivery, at least matatawagan mo sana. At least kilala mo sana yung pangalan. Okay, pero hindi kasi nila nire-reveal ito eh. So, no need na yan. Kahit na hindi mo na i-fill upan yan, okay lang. Kaya kailangan natin i-hide. Okay? So, yun nag-work. So, ngayon, i-check natin yung data validation. So, again, sabihin na natin, ang date ngayon ay March 5. So, sabihin na natin, kailangan natin mag-encode ng mga orders ngayon ng March 5. So, dito sa logistics, walang product at walang quantity. Kasi dati kasi ang ginagawa kasi natin, kailangan natin bilangin kung ilang alkaline C yung order. So, i-add natin yan, tapos hanapin natin alkaline C. So, 6 na. Okay, so, tapos, yung Reduce Plus, hanapin ulit natin. Ito, isa, dalawa, okay. Then, paano pag ang orders mo nasa 1,000? Eh, di nagkabuhol-buhol na, di ba? Nakakalito, di ba? So, kaya ginawa ko itong automation na to. Kasi automatic na yan na mapupunta rito kung anong product na order at ilan na yung quantity. Okay, so gawin natin. So, ayan, nag-encode ako ng March 5. Okay, naka-pending. Pag sinabing pending, hindi pa pwedeng, hindi pa mag-a-appear dito. At hindi pa automatic deduct dun sa inventory kung kukuha kayo ng inventory sheet natin. Okay? So, ngayon, naka-pending. So, sabihin na natin na encode lahat to ng March 5. So, pagdating dito, wala pa. So, dapat kailangan mong i-confirm. Okay, pag kinonfirm mo yan, charan, so mag-a-appear na dito. Okay? So, pagka ginawa mo namang fulfilled, ibig sabihin ng fulfilled, nakuha na sa'yo ng courier. So, nasa courier na yung order. So, dito, mawawala na rin siya. Okay? Pero pag kahit na basta naka-fulfilled na siya, naka-less na yan sa inventory sheet natin. Kung kukuha kayo ng inventory sheet. Ngayon, pagka RTS naman, so wala dito, pero dun sa inventory natin, mag-a-add siya doon. Okay? So, lagay natin sa confirm. So, merong dalawa na, na order. So, eto yung total. And then, let's say, lahat ng mga to ay confirm. So, tingnan mo yung magic. Pagdating dito, charan, so andun na. Okay? So, ibig sabihin, ito yung mga product na ibibigay nyo ito yung mga product na ilalabas nyo sa warehouse. At ito yung mga quantity na ilalabas nyo sa warehouse. At ang total ay nasa 49. So, malilito ka ba kung pag mayroon kang ganitong automation? Of course not. Kasi, andyan na oh. So, ilang alkalines yung ilalabas mo sa warehouse? 4. Alam mo na agad. Ilang soap holder ang ilalabas mo? 2. So, hindi ka na magkakamali dyan. Okay, ilang BMRS soap? 3. So, di ba ang bilis? So, ito yung gamit ng ng logistics. So, ito ganito, napaka-powerful na na automation. Okay, so ayun, tapos na tayo. So, bago ito meron tayong dito, may logo. So, please lang, huwag niyo po tatanggalin yung logo. Okay? So, pag na-master nyo na po lahat kung paano i-operate itong Google Sheet na to, then that's the time pwede na kayong mag-delete. Ito, palitan mo to. Palitan mo yan. Palitan mo yung product. And then, ito, hindi mo na kailangan palitan to, pero pwede kang magdagdag. Okay? So, dagdagan mo na lang. And then, pwede mong i-delete lahat ng mga to. Okay, delete mo lahat to. Delete mo lahat. Yan. So, delete. Isang click lang ng delete. Kasi pag dalawang beses kang nag-click ng delete, pati yung drop down mawawala. Okay, pangalawang delete, yun, nawala na. Kaya dapat isang click lang. Okay? So, delete mo na yan lahat pag na-master mo na. Pero, bago mo i-delete yan, kung gusto mong magkaroon ng free copy nito, gusto mo magkaroon ng copy ng data bank, delivery support team, accounting, inventory, kailangan mo lang gumawa ng 30 to 1 minute na quality
ang video review. Okay? So, tapos papakita yung submit mo sa amin. Pag na-approve ng team namin, then bibigay sa iyo yung ibang copy nito. Okay? So, paano gumawa ng paano ito? Ito pala yung mga ibang products namin. So, meron tayong payroll, 2,998, may VAT or non-VAT na Google Sheet, e-com calculator, so CSR AI, ito yung sa mga Facebook ads na hindi mo kailangan ng 24/7 na staff para sumagot lahat ng mga inquiries. Lahat yun naka-AI na. Napaka-powerful to. Itong Facebook page natin, gagawin kong ganyan. Okay. Meron tayong kaibigan na magaling sa SEO. So, Shopify. So, hindi pa final yung hindi pa final to. Yung mga amount. Shopify, meron tayo niyan na Shopify course, FB Ads course, email marketing course, Shopee, Lazada, TikTok, meron tayong idol dyan. Meron tayong kaibigan dyan na sobrang galing. Okay, sa Suki, ako siguro magtuturo dito. Chatbot, siguro ako, yung branding ako din. And marami pang ibang products na available sa efiles.ph natin. At ang good news, pwede kayong maging affiliate marketer nito. Okay, meron tayong 3 klase ng affiliate marketer. Meron tayong 3 commission. So, paano kayo makakatanggap ng commission? Tatlong paraan. Pero di ko muna di-discuss dito. Okay. Sige, short lang. So, like example na ikaw to, naka-invite ka nito, naka-invite ka nito. So, lahat ng sales nila, meron kang commission. Ganun lang yan. So, ganun ang mangyari, parang networking, pero advanced affiliate marketing strategy yon. Okay? So, andito yung prompt natin kung paano gumawa ng review. Ito lang yon. Create 30 seconds. Ito lang, ikakopy mo lang to. Copy. Then, ito lang yung kailangan mong baguhin. Itong example. Please share how eFiles automation helping your business and the result you are achieving. So, sa diniscuss natin ito, paano ito nakakatulong sa business mo. So, isulat mo lang dito. Then, pag naisulat mo na, copy mo lang yan. And then, i-paste mo lang sa ChatGPT. Okay. Kailangan kong i-log out to. Log out. Para mag-update siya. Kasi, ganoon na nangyari sa ChatGPT ko. Pero, kailangan ko i-log in. Okay. So, yan, paste mo dito and then enter. So yan, bibigyan ka na ng 30 seconds video review. Yan, grabe, sobrang laking tulong ng eFiles automation. So kailangan mo lang i-memorize to. Okay? Then humarap ka sa camera, sabihin mo lang. Okay? So yan, 30 seconds lang naman to. Or kung mas madali naman, kung gusto mo na, ayaw mo na nagbe-memorize, kailangan mo lang i-master itong mga napag-usapan natin. Then explain mo sa harapan ng video kung ano yung makakatulong nito sa company mo. Okay, so pag nagamit mo na to kasi magiging natural na yung pagkasabi mo kung ano yung benefits ng Google Sheet automation na to. I-video mo lang. Dapat quality yung video, quality yung content para magamit namin sa Facebook ads at magkaroon ka ng free copy itong mga to. Okay? So, kung mahihain ka naman, okay lang naman, pwede mong bilhin yung total package na nagkakalaga ng 14,998 or 9,998 kung mahabol mo yung promo. Okay, so kung meron kayong questions, message nyo lang ako para masagot natin lahat ng mga katanungan ninyo. Okay, salamat and God bless sa ating lahat.